Magandang araw sa lahat at malugod nating inihatid ang espesyal na episode ng vlog na ito na dedikado sa isa sa mga natatanging miyembro ng ating Carissa 4B Homeowners Association. Ngayon, bibigyan natin ng pagkilala ang isang taong may dedikasyon at tiwala at nag-play ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng kalusugan ng ating komunidad sa aspeto ng pinansyal. Ito'y walang iba kundi ang ating mapagkakatiwalaang auditor, Elizabeth Gavion. Sama-sama nating alamin ang kanyang mahalagang ambag at makilala ang taong nasa likod ng mga numero. Hello po, Ma'am Elizabeth. Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood. Ako po si Mrs. Elizabeth Gavion, homeowners ng Carissa 4B at ako po ay naglilingkod ngayon sa lugar ng Carissa 4B bilang auditor. So, Ma'am Elizabeth, maaari niyo bang ipaliwanag ang inyong trabaho bilang auditor ng Homeowners Association of Carissa 4B at ano ang mga pangunahing responsibilidad dito? Ako po bilang auditor, syempre nagsisimula po sa pag-audit. Ibig sabihin, pagbabantay sa financial status ng ating lugar. At ito po ay connected ako sa ating treasurer, ang mga transaction ng treasurer, financial management, yun po yung aking ino-audit pag nagbigay na siya ng ating report. Iba't ibang klase po yan ng report kung gusto po niya quarterly, depende po. Sa atin po ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang gusto po ng ating treasurer ay annually. Yes. So, pagdating po noong December, saka namin i-audit ang kabuuan ng ating financial status ng Carissa 4B. Okay po, Ma'am. So, ano po ang ilan sa mga pangunahing responsibilidad at mga hamon sa pananalapi na inyong naranasan bilang auditor at paano niyo po ito hinarap? Yan po ang hamon ng pananalapi bilang auditor. Dahil nga po, financial lagi ang aming concern. Unang-una po sa ating Carissa 4B ay maliit lang po talaga ang ating pondo dahil 50 pesos per month. Yung iba po, hindi pa po nagbabayad yan. So, isang hamon, pag kami gumawa ng isang proyekto, lagi po namin iisipin, paano namin may sasakatuparan ito? Kasi kulang tayo ng budget. So, pinag-uusapan namin na kung ano po yung nararapat na kakasya lang doon sa proyekto na yon. At mas mahalaga, yun po ang aming pinapriority. At alam namin, mga BOD na paglilingkod ng Carissa 4B ay talagang lingkod bayan nga na talagang kahit kami po nagko-contribution, nagpapaluwal sa sariling naming income, Yes. nagbibigay rin po kami. Tapos, sa tulong ng may mga mabubuti at mas magandang status na pamumuhay ng Carissa 4B, ayun po, kusa po silang nagbibigay para sa pagdagdag sa pagtupad ng aming proyekto. Very nice po. Thank you. Paano niyo pinanatili ang transparency and accountability sa mga transaksyon at ulat ng pananalapi ng asosasyon natin? Okay. Nagmumula po ito sa treasurer, ma'am, sa tuwing naniningil kami. Kasama ako lagi, kasama po ako ni treasurer na naniningil. Minsan nga lang hindi po ako nakakasama dahil nga busy nga. So, ang bawat po paniningil namin, meron po tayong resibo. Although hindi naman sinasabing galing sa BIR dahil alam natin na ang budget nga natin maliit lang. So, meron pa rin tayong isang pinaka-resibo na nakikita naman po ng ating homeowners sa tuwing magbabayad sila ng ating monthly dues, ibibigay po namin yon. And then, sa bawat booklet nun, ito total yon. Lahat ng booklet po na mapupuno yan, may total yan. Pagdating po doon sa aming pag-audit, financial report ni Treasurer, bilang auditor, kinukumpute ko po lahat yon. Kung ilang booklet ang kayang makonsumo sa loob ng isang taon, nandun ang total ng pera natin, yun din po ang aming ipipresent sa inyo pagdating dito sa ating General Assembly by December. Ang pagre-report po namin ay naaayon dyan sa kung ano yung ini-issue namin na resibo sa inyo, magkano ang kabuuan nung sa loob ng isang taon, yan po ang kaming i-report namin sa inyo this coming December 2023. Wow. Thank you po, Ma'am. Okay, Ma'am. So, maaari niyo bang ilarawan ng isang partikular na pag-audit sa pananalapi o proyekto na inyong ipinagmamalaki at kung paano ito nakinabang sa komunidad ng Carissa 4B? Opo. Ang pinagmamalaki ko po talagang proyekto namin, magmula pa noong nakaraang taon, sinimulan po namin yung
opisina ng Carissa 4B. Kasi sa simula pa lang, pinangarap na po namin talaga ng mag-BOD noong year 2021 to 2023. Ang sabi po namin, kailangan natin magkaroon ng isang tahanan. Ang hirap po kasi na kung kami mismong naglilingkod ay nakasquat. Kung saan-saan po kami pumunta, kaya pinag-usapan po talaga ng BOD na ang tahanan ng Carissa 4B na kabuuan nating mga homeowners ay may tayo. Yun po ang number one, priority po namin talaga yon. At yung pagbakbakanal, paglilinis, pananatili ng kalinisan, kasi kasama po yan sa talagang ginagastusan, gulayan sa pamayanan, at tuloy-tuloy naman po yan, yung mga proyekto na yan. Kung ano po yung sinimula namin nung nakaraang administrasyon, tuloy-tuloy po hanggang sa ngayon. Dahil nga po, hindi pa namin natatapos ang ating HOA office. Kaya yan po ang tuloy-tuloy na ating pinagagasusan. Ang lahat pong nangyan, sa bawat binibitawan yung ating monthly dues, ay makikita nyo yan, hindi lang sa salita, sa sulat na ipapakita sa inyo sa aming pagre-report, kundi yan naman po ay nakikita nyo mismo sa ating lugar na ating pinamumuhayan sa araw-araw. Wow. Okay, ma'am. So, it's a continuous project po yun, ma'am? Opo, ma'am. Continuation lang po ng mga nakaraang project. Yun nga, ang tukoy ko talaga dyan, ma'am, is yung ating HOA office. Kasi, parang, bahay natin yan itinayo. Napakalaki pong budget at hindi po talaga kinaya yan ng mga nakaraan dahil ang dami pong proyekto nung nakaraan, sinabay-sabay. Then, kaya kailangan po nating matapos ngayong taon na rin yan. Kung ano po yung ibinibigay, tinutulong mula sa monthly dues at mula sa sariling bulsa ng mga medyo nakakaluwag sa ating lugar, nagbibigay po sila ng bukal sa kanilang puso para sa ating mga proyekto dito sa ating lugar ng Carissa 4B. Okay, thank you po, ma'am. Paano kayo nakikipagtulungan sa treasurer at iba pang mga miyembro, lalo na yung mga officers ng HOA, upang matiyak ang katatagan ng pananalapi at responsableng pagbabudget sa loob ng asosasyon ng homeowners? Ako po bilang auditor, nakasanayan ko na rin yung pagiging mahigpit pagdating sa financial dahil ako negosyante. Ang gusto ko po lahat may transparency. Ang bawat proyekto or kasama doon yung bibilhin, dapat po may resibo. Yan ang lagi kong binibilin sa ating treasurer. Ang lahat ng bibitawan mong pera dapat may resibo. Kasi ako, once na nag-check ako ng financial report niya, kung walang resibo, hindi ko sasang-ayunan yan. At yan ay siguradong pababayaran ko sa treasurer. Dahil ibig sabihin yan, ay wala pong nangyaring transaction doon. Kaya kabilibilin ako sa ating treasurer. Maging mahigpit ka, bawat bitaw mo ng pera ng ating HOA, may resibo yan dapat. Yun yun. Wow, thank you po, ma'am. Anong mga paraan o best practices ang ginagamit nyo para makipag-ugnayan sa mga homeowners at sagutin ang kanilang mga alalahanin o mga tanong tungkol sa pananalapi ng organisasyon? Opo. Ayan naman nagsisimula talaga dapat yan kapag meron na tayong General Assembly. Kasi po, doon ipinapakita yung kabuuan ng status ng ating pananalapi. Pero minsan kasi, katulad natin, annually, kung halimbawa may any concern naman, meron po tayo FB page. Kung ano man yung nagiging concern ng ating homeowners, kahit hindi lang sa usapang pinansyal, doon po, kasi private naman na FB page yan para sa ating lang yan, taga Carissa 4B. So doon po nila ma'am inalalahat yung mga concern nila ng mga anumang problema ng ating lugar. Oh, I see. Okay. Thank you po, ma'am. Sa labas ng inyong tungkulin bilang auditor, ano naman po ang mga interes o libangan nyo po? Ako, dito sa buhay sa pang-araw-araw, no, bilang hindi naman sa paglilingkod, ako po yung isang negosyante. 15 years akong negosyante. Yun nga, ang hilig ko talaga magkwenta ng magkwenta. Yun, kailangan na yung inaalam ko yung pamamaraan na hindi po bumagsak ang aming kabuhayan. At yung hilig ko naman na para libangan ko sa aking sarili, mahilig akong kumanta. I see, okay. Tsaka sa panahon ngayon, concern ko is yung health kasi pabata. So, binabawasan ko na rin yung mga responsibility ko sa buhay. Kung kaya ko na maging simple sa pamumuhay, yung mga alalahanin, hindi na muna isipin yan kasi hindi yan nakakatulong sa ating kalusugan.
Yun po yung pinaka-focus ko sa buhay ko ngayon. And yun, meron po akong community na sinasamahan, religion, Couples for Christ. Yan po yung Yes. aking lugar na pag halimbawa alam natin pagpapalago sa ating spiritual. Ayan po, maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod sa tao. Yan po ang aking buhay. Wow, that's beautiful po, ma'am. Thank you. Ano po ang nag-udyok sa inyo na maging aktibong kasangkot ng Homeowners Association, particularly bilang officer? Sa totoo lang talaga, hindi ko gusto ang maging lingkod bayan. Kasi negosyante nga ako. Ang dami pagkakataon, ino-operan ako kahit sa ibang lugar. Sabi ko, ayoko kasi mahirap eh. Kahit isang homeowners officer ka lang, pinakamababang part yan ng politics na iba't ibang mukha. Minsan kahit ang lungkot mo na or hirap ka rin sa buhay, hindi kasi kailangan mo maging okay sa harap ng mga pinaglilingkuran mo kasi nga tinanggap mo ang responsibilidad bilang officer. So, ang ating President Resti, ng mga nakaraang administrasyon, kinulit lang talaga nila ako sa katotohanan eh. Pero sabi ko nga, may dahilan siguro kung bakit bigla ako napunta ng Carissa 4B that time, nakabili ako ng bahay, na hindi naman po talaga ako dito nanirahan. Although, ang aking lote ay 8 years na, ng mga panahon na yun, na hindi lang namin tinayuan ng bahay mo. Kaya lang, sabi ko nga, o sige, tanggapin ko na lang yung offer niyo. Baka meron talagang dahilan si Lord. Lagi po kasi, pag ako tumatanggap ng isang desisyon, iniisip ko na lang na, baka meron ka si Lord para sa akin, na mas kailangan ay kabubuti ng aking kapwa. Or siguro minsan, baka na rin pati sa sarili ko. Lalo akong magugulo bilang tao. Kaya yun, kahit sa una hindi ko ginusto, pero dahil tinanggap ko ang hamon na yun, pinanindigan ko kung ano yung mas ikabubuti para sa lugar namin, sa samahan. Kasi number 1 po talaga sa isang officer, sa isang samahan na kung walang mangingibabaw doon na isang tao na mas mapagkumbaba, mas unawa, gigit na para sa ikabubuti ng lahat, magwawatak-watak po yun. At yun ang pinagmamalaki ko kahit nung last administrasyon namin, na kami po ay buo. Kahit wala naman talagang napapala, puro pangapaluwal. Pero ang nagpikis po doon kasi sa paglilingkod na yun, yung friendship namin. Wow. Yun po yun eh. Napansin nyo, kami na 12, tumakbo pa rin. Kasi hindi po talaga, hindi naman po talaga yan yung sinasabing merong ina-after kami, kundi yung samahan na yun namin na nabuo, yung friendship na po ng aming ano na yun, set na yun ng officer. And then ngayon naman po, sa mga susunod naman itong taon na to, nagkaroon po tayo ng panibagong set ng officers. Yun po yung pinagpipray ko na patuloy pa rin kami na magkasundo, maging bukas sa isa't isa upang ang lahat naman po kasi ng aming ginagawa ay para naman po sa ating Carissa 4B yan, para sa lahat. Dahil kung sa amin lang pong sarili, ang sarap, di ba, na sa sarili mo okay ka naman. Pero bakit ba? Kailangan mo pumasok dyan sa isang set ng officer na yan para ano? Kasi meron kang ibibigay sa ni Lord na gampanin. Ang lahat po kasi lahat tayo, binigyan tayo ni Lord ng gampanin sa buhay, sa kung paano tayo kasunod sa kalooban niya. Ayun, ang sabi mga officer ay hinghinder ninyo na sana naman po ay tulong-tulong po tayo para sa ikaunlad ng ating lugar. Very beautiful po, ma'am. Thank you for that answer. So lastly, we're almost at the end of our interview po. So I have a last question po. Maaari nyo bang ibahagi ang personal na motto o filosofiya na gumagabay sa inyong diskarte bilang auditor ng asosasyon? Ano lang po kasi ang aking motto, no? Sa simula pa lang ng ako'y nagkaisip, Yes. nagresponsable sa buhay. Yes. Time is gold talaga. Kasi ang bawat oras, pag nawala, hindi na yung babalik. Kaya nga bilang ako naging negosyante, sinikap ko ang mga pagkakataon na yon, na pagsikapan ko yung binigay sa akin ng magandang pagkakataon para matupad ko yung aking gustong mapuntahan na buhay. Kaso, yun naman, yung pagiging practice ko doon na time is gold, bilang ako naglilingkod, yung pinaka-best na kaya kong gawin bilang ngayon, auditor,
Kaya lang, syempre po, hindi mo pwedeng i-apply yung gusto mo lang. Kung pwede lang, ngayon, mag-audit tayo eh. Hindi po eh. Case-to-case basis yan. Depende po sa status at yung kung ano po yung kagustuhan din ng kapwa mo. Kailangan po kasi respeto. So, kung ano yung saan kami magmamatch, magkakasundo doon sa sistema na yun, ayun po, gawa ko doon. Wow. Pero yung time is gold na yun, mas in-apply ko po yun sa sarili kong buhay, personal kong buhay. Very beautiful. As you said, time is gold. So I really want to continue on interviewing you po. Pero since I know you're a very busy person, but I'd like to ask one last question po, if possible. Yes? Is there something you would like to say to our viewers po? Thank you so much, Ma'am Judy, sa pag-interview mo sa akin ito sa vlog mo na Voice of Impact. Sa pagkakataon na to, na isa sa buhay namin yung aming posisyon bilang homeowners officer. Yun lang po, may iwan ko na lang po sana sa patuloy namin paglilingkod, isa lang naman po ako sa gumaganap sa 13 ng ating officer. Pero po, hindi po nagtatapos doon ang pagbabago ng ating lugar, kundi kaya nga po tinatawag na Homeowners Association. Ang bawat isa po ay may responsibilidad. Kami lang po ang maglilid, makikinig ng mga problema nyo at gagawa ng paraan kung paano natin maiaayos ang ating lugar. Pero napakalaki pong bahagi ang bawat isa sa atin. Tayo po ay nasa 300, mahigit, homeowners. Ang officer lang po na tumatayo dyan is 13 lang. Kaya po, kung ano-ano man ang mga proyekto na mga dapat gawin natin sa ating lugar, ang lahat naman po ay may boses, kami ay hanggang makinig. At kung kaya, gagawin. Kung hindi naman po, pasensya na sa mga pagkukulang. Ngunit, mas marami pong problema sa ating lugar na nagsisimula po sa ating sarili. Simple nga lang po yung kalinisan, yung aso. Lagi-lagi pong minimension sa ating page yan. Pero wala pong may likha ng problemang yan, kundi alam natin kundi ang ating sarili lang. At sana po, magsimulang pagbabago ng ating lugar. Hindi sa officer po yan, kundi sa ating sarili. Kami po ay nandito, mamamagitan lang, magsasagawa, mag-iisip, maglilit ng kung ano ikaayos ng ating lugar. Pero ang paggawa po nito ay bawat isa sa atin. Yun lang po at God bless us. Thank you very much, ma'am. What you have said is very inspiring and I really appreciate everything that you have done for us. Thank you. More power to you po, ma'am. Thank you. Habang nagtatapos ang masusing pagtingin natin sa papel ni Elizabeth Gabion sa ating komunidad, malinaw na hindi lamang siya isang mapagkakatiwalaang auditor, kundi isang tao na dapat ating abangan sa hinaharap. Ang kanyang pagsusumikap na mapanatili ang transparency at responsableng pamamahala sa pinansyal ay nagbubukas ng pintuan tungo sa mas malakas at mas magandang kinabukasan para sa Carissa Forby. We are fortunate to have her as one of our team, and her leadership is sure to guide us towards even greater success. So stay tuned for more updates on the incredible individuals shaping the future of our neighborhood in Carissa Forby. This is Judy Fabian saying, see you all in the next vlog.